Hello guys, welcome back to my channel, Dagbag TV. This is Edmond once again. Bali, ang topic natin for today, it's about kung pasado ka na sa interview pero wala pa din, hindi ka pinapirma na kontrata. Bali, itong video ko na to, ito po yung karugtong ng video ko last time. Ang vlog ko po ay tungkol sa nakapirma na po akong kontrata, yung hindi inaasahang contract signing. Masaya po ako dahil isa po ako sa mga napili or sabihin natin natanggap, dire-diretso po. Nakakalungkot po ngayon kasi hindi ko kakalain na hindi namin nakalain kasi pasado lahat kami, supposed to be. Kami? 17 kami lahat nakapasa sa interview. And then 8 kaming last week, 8 kaming pinapirma ng kontrata. Akala namin yung siyam ay susunod na sila mag-i-email sa kanila na mag-unsign of the contract na rin. Kaya lang kahapon o nung makalawa ay nag-email sa aming sorry po, nasa office ulit po ako ng boss ko sa garahe po. Sa garahe po ako. Ang office ko sa garahe. Yun po. Nasabi sa amin or nag-email ang HR dun sa backer namin sa Ireland na unfortunately raw nagigpit ang bansang Ireland at sa company na papasokan namin ay 14 lang ang kailangan. Bali, 8 sa amin, 8 sa team namin, tapos meron pang nagpasang dalawang tiga Ireland ng mga tao, mga Pinoy din, tigatlo na kuha sa kanila, balik 14 na. Yun po. Nakakalungkot po kasi lahat kami pumasa na. Expected namin na dire-diretso na ito. Although kami, sa kaming 8, nakapirma kami, rather sa contract, and then inaasikaso na ang aming working permit. Yung siyam naman, umaasa rin po sila kasi na pare-pareho kami kasi nung in-interview kami sa online, sa isa kami in-interview, sa schedule, may ibang oras, yun nga na pasado lahat kami dahil ang positive lahat ang naging resulta. Sinabi na sa amin kung magkano ang more or less, sasahurin na. Sa interview pa lang po, pinaganda na po kami ng sinabi na po kung ano yung size ng mga uniforme namin, tinanong na po nila, at kung ano yung mga basic na patakaran, at basic na gagawin, at kung magkano rin po ang sasahurin namin. Sinabi na rin po sa interview. Halos lahat kami. Kaya ramdam na namin talagang isang batch kami. Magkakasama kami. Kasi 30 katao po ang kailangan before that time na nung nagpasa kami. And then, yun nga, nauna kaming 17, tapos yung natitira sa 30, hindi namin alam kung ano magiging asset nila. Pero kaming 17 ay masaya na kasi may group chat na nga kami. Pero yun nga, hindi natin nakalain na yung pagpasado pala sa interview, may mga times pala na pagkakataon na hindi ka makakapirma o mapapaliwala din. Kalungkot po ngayon na expected namin magkakasama kami na. Pero siguro mayroon ng purpose ang Panginoon Diyos, hindi naman natin siya mako-question na kung bakit nauna kami. Ang sabi naman ng HR dun sa Pilipinong kailangan namin, naging backer namin, sila ang magiging priority next year. Kasi marami kasing kumpanyang nagpasok. Sa Ireland kasi, ang batas kasi, bawat company magpapasok ng mga foreign worker, lilimitahan nila yung pagpasok. Kasi halimbawa, 1,000 kailangan this year. Siyempre, marami nagpasok na mga company nagpasok ng mga foreign worker. Yung 1,000 ba na yun? Sa 1 taon ba o 2 taon kailangan nila yung mga visa na nagamitin. Yun po naging sistema. Kaya nilimitahan ng mga foreign worker. Ayun po, kaya lang po ako nag-video ngayon
Kasi gusto ko lang pong sabihin o iparating sa inyo, maging idea, magkaroon po kayo idea na hindi porket pasado na po tayo sa interview ay dire-diretso na po ito. May mga pagkakataon pala na ganito. Akala ko rin ganun. May mga pagkakataon pala, conforme pa rin sa bansa na pupuntahan natin. Kasi iba-iba. Mas madali kasi talaga pag sa Middle East. Kasi sa Ireland po ito, sa Europe po ito, may mga batas po talaga sila na medyo may kahigpitan pagdating sa foreign worker. Katulad ng hindi ka basta-basta makakapag-apply ng trabaho sa kanila kung yung trabaho mo ay wala dun sa kategory ng working permit o working visa nila. Yung kategoryeng trabaho, pag wala dun, hindi ka makakapag-apply. Halimbawa, housekeeping, wala naman sa kanilang kategoryeng housekeeping. May mga iba po pong mga DH po natin, wala pong kategory sa kanila. O mga bartender, wala pa pong kategory sa na gano'n. Pero wala, pagkakalam ko magka-out din po. Pero as of now po, wala po. Ang meron lang po sa kanila, pagkakalam po yung mga parang health worker, health assistants, yung butcher, yan. Tsaka kami po yung meat processing operative. Yung kung tatlo ngayon sa general work permit, yung po ang pagkakaalam po meron pa hanggang ngayon. And po, maraming salamat po at pinatid ko lang po sa inyo na hindi po pala dire-diretso na pag nakapasa tayo sa interview. May mga pagkakataon pala na ganun. At sana nagkaroon po kayo ng konting kaalaman dito sa aking video for today. Huwag niyo po kakalimutan mag-subscribe po, mag-like po, and share po natin sa ating mga kababayan na nagbabalak mag-abroad at gusto mag-abroad po muli yung sinasabi natin magbabalik abroad. So, maraming salamat po. Palagi po sinasabi, magkaroon po tayo ng pangarap, magplano po tayo at umaksyon. Huwag po natin kakalimutan na manalangin palagi sa pong may kapal. At nagpapasalamat po, isa po sa mga napili, makapirma at makapagtrabaho dire-diretso sa Ireland. Maraming salamat po. Mag-ingat po kayo lahat. And God bless po. Salute.